Hello guys! So heto na nga po. So ngayon po is pauwi po tayo ng Philippines kasi nakapag-decide na po ako sa gagawin ko po. Yes po. So before pa po gusto ko na po talaga magpa-rhinoplasty. Kaya heto, nakapag-decide po ako at nakapagpabook po sa surgeon natin for rhinoplasty the day after nung flight ko. So ayan, nandito na po tayo sa airport. Bali papunta na po ako sa ating boarding gate. Ayan. So excited po ako na kinakabahan syempre kasi hindi ko po alam kung ano yung kalalabasan nung papagawa natin. Pero 100% decided na po. So bali po dito po is hinahanap po is yung boarding 13, number 13. Yan po yung boarding gate na pag-aantayan natin papuntang Philippines. Ayan. So finally nakaupo na rin tayo. Ayan na po yung number 13 yung boarding gate. So yan po, sobrang aga ko po. Excited po ako. Yan po yung plane. Dumating na nga po siya. At nire-ready na po kami for boarding. So konti na lang. Konting hintay na lang. Ayan. And after 15 minutes, ito na nga siya. Boarding na po tayo. Yan. Dito po is medyo hindi pa po ako masyado kinakabahan. Kasi syempre tomorrow pa po yung aking operation. So for now, ina-enjoy ko na lang yung pauwi ng Philippines. Excited, pero syempre, kinakabahan ng konting-konti. Ayan, boarding na po tayo. So bali po yung flight po na kinuha ko po dito is Philippine Airlines. Dahil nga po mas maaga yung flight nila, para maaga din po ako makadating at makapagpahinga pa. Dahil po, kailangan mag-fasting ng 8 hours before surgery. So, ayan po. Finally, nasa plane na po tayo. Ayan. Hanapin lang natin ang ating seats. Bali dito po is, ang seats ko po is malapit sa pinakadulo na. So, ayan po. So, sila po yung naglagay sa akin banda dito. And it's okay lang naman po kasi medyo organized naman po talaga ang Philippine Airlines. Ayan. So, lumilipad na nga po ang plane. Ayan. So, dito is tinitingnan lang natin yung view sa labas. So, every time na sumasakay ako ng plane, gusto ko talaga yung nandyan sa window side. At ito nga po. Ito po may pakain po si Philippine Airlines. Ayan. Chicken curry na may vegetables and drinks. So ayan, ang gaganda ng ulap. So most of the time, kayo guys, kapag magta-travel kayo, sure ganito rin gawin nyo para makita nyo yung view sa labas. So yung iba medyo takot sa window side, pero ako gusto ko talaga window side kasi nga, yan. Ito na nga, ginabi na tayo sa ating flight. So ang flight ko po is 4 p.m. to 7 p.m. So alasing mostly mga 5 kami nag-flight kasi 4:50. And then dumating kami ng 7. Yan. And finally, ito na nga po. Dahil bawal sa immigration, nandito na po tayo sa labas ng video. Welcome to Philippines. Yan. Nasa Pilipinas na po tayo. Bali, skip ko na po yung video kasi magta-travel na po ako pumunta sa hotel. Ayan. Dito po is nasa hotel na po ako. Bali, ang ginawa ko po is nag-book na lang po ako ng hotel na malapit po sa clinic na pagpapasurgeryhan natin para hindi hassle. Ayan. So, sinusulit ko na lang po yung time na makita yung dati kong nose. Ayan. At ito na nga po. After 4 hours na sleep, ayan. Sobrang aga ko po umalis. Bali kasi ang appointment ko is 7 a.m. So, umalis kami ng 4:30. So, mga 20 to 30 minutes lang kasi sa SM North EDSA lang ako nagpabook ng hotel. So, ayan nga po. Papunta lang po tayo sa Quezon Avenue kung saan ando po yung clinic ng Sueco Aesthetics. Ayan. So, nakikita niyo po medyo madilim-dilim pa. Ayan. Pero excited ako na this time yung kaba ko is nasa 50% kasi syempre hindi natin alam po ano mangyayari sa operations. And eto nga po pala yung first
operation ko. Ayan. So, ayan na po yung building. Nakikita na po natin. So, yan po yung Narasam building. So, makikita niyo po siya sa Quezon Avenue. So, ang landmark niya is yung McDonald's and Starbucks. So, tatawid lang po kayo papunta sa McDonald's sites. Ayan. So, akala ko ako yung pinakauna. So, dumating ako ng 5 a.m. Pero may nauna pa pala sa akin na isa pa. Ayan. Ito na nga po. Pinapasok na po tayo ng security sa clinic. So, kahit maaga tayo, umakyat na rin tayo agad. At ito na nga po ang Sueco Aesthetics. So, binidyohan ko din po yung mission and vision ng Sueco. Ayan. Okay naman po ang clinic nila. Maayos. Ayan, meron po sila sa second floor. Sa second floor po, diyan po kami pinapunta for operation. Ayan. At yung pinapasok lang po nila is yung kung sino po yung patient. Ayan, at dito pinapirma na po tayo. Ayan. Ito po yung pinapapirmahan. Yung kunyari meron po kayong mga allergies and everything. Tapos, after po nyan, is kukunin na rin po nila yung bayad. So, niready ko na po yung bayad natin for our surgery. Yan, binigyan na po nila tayo ng gown para ready na po tayo for operation. Medyo yung kaba ko dito is 60% na. Sobrang kaba ko na. Kasi syempre, kahit sabihin mo di ka kinakabahan, first rhinoplasty ko. At after ilang oras, eto na siya. Hindi ko na po nabidyohan yung pauwi kasi medyo groggy ako. Ayan na po. Umuwi na po tayo at tapos na po ang ating surgery. Ayan. So, ganyan po yung itsura niya sa una. So, natatakot pa po akong galawin. Pero later, tatanggalin ko po yung nasa ilong para po malinisan ko po siya. Ayan. So, for now, nag-hot compress po ako para hindi po mag-swollen yung face ko tsaka yung mata. Yan. Yan po yung family ko sa likod. Bali, sinamahan ako na ate ko. Nagpasama ako just in case. Tsaka yung pamangkin kong dalawa. Ayan, so tinanggal ko na po siya, yung cast. Ayan, bali ganyan po yung tsura niya. Medyo nakakatakot at first. Lalo na pag di po kayo sanay at takot po kayo sa blood. Pero, ayan, lilinisin lang po natin kasi kailangan talaga siyang linisin pagka-uwi. As you can see, nabuo po yung mga blood niya sa side. So, kailangan po siyang linisin ng maayos para hindi po siya ma-infect. Pero so far, ayan, medyo tumaas yung ilong natin dito sa video na to. Yes. And soon po, ipopost ko po, ilalagay ko din po yung before and after po ng ating rhinoplasty. Ayan. So maraming salamat po sa inyo guys. Thank you for watching. Ayan. Susunod po natin is yung video natin after 7 days or so. Ayan. Linisin na po muna natin ang ating ilong. Ayan. Nakita nyo po, medyo may bridge na po ang nose natin sa paside pa lang. So, ganyan ko po siya nililinis ang nose ko. Paside. Grabe, yung first day ko po, naubos ko po yung isang pack ng cotton buds dahil sa dami ng blood niya. So, medyo nakakatakot pero syempre, dahil nga po nakasedate po tayo, so wala po tayong mararamdaman kahit anong sakit. As in, natulog lang po ako pagkalagay ng swero, and then after po nun is pagkagising ko, ayan na. Maganda na yung ilong natin. As in, ganun siya kabilis. Kahit ako nagulat din ako, akala ko talaga nung nagising ako is hindi pa tapos yung operation, kaya medyo kinabahan pa rin ako. Pero sabi ni Doc is okay na daw. So bali, as in totally wala akong naramdaman kahit anong sakit or discomfort during ng operation. As in totaling tulog po ako. So bali, nilagyan lang po nila ako ng sedation. Bali, nilagyan ako ng swero, and then after that, wala na po ako maalala. Yun lang po talaga siya. Parang kagat ng langgam lang siya. Then after that, nung nagising po ako, is ginising lang po nila ako and medyo groggy. Kasi nga dahil nga dun sa gamot. So tinanong ko si Doc kung
tapos na ba? And sabi nga is tapos na. So, sobrang happy ko kasi nga wala talaga ako naramdaman. Medyo syempre na paranoid din ako nakaiisip kung ano yung gagawin. Baka magising ako sa kalagitnaan ng operation. So, nakakatakot talaga. Ayan na po is umiinom po tayo ng pineapple juice. So, yan po yung sinuggest ni Doc. So, kapag magpapagawa po kayo ng ilong, make sure na bumili po kayo ng pineapple juice para mabilis po yung pag-heal ng nose natin. Thank you!